Inilipat noon ang simula ng klase sa Agosto para iwasan ang mga bagyo kapag panahon ng tag-ulan. Pero ngayon, tag-init ang nagiging sanhi ng suspensyon ng mga klase. Kaya naman pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pagbabalik ng dating school calendar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Ilang araw nang sunod-sunod ang suspensyon ng face-to-face classes sa ilang mga paaralan dahil sa tindi ng init. Pero bukod sa may epekto ito sa pagtuturo ni na ma'am at sir, nalulugi na rin daw ang mga negosyong suki ang mga estudyante. Pautay-utay na lang ang kita ni Nanay Olivia na nagtitinda ng stationaries o gamit sa school sa tapat ng isang eskwelahan sa Caloocan City. Panay suspensyon na kasi ng face-to-face classes sa kanilang lugar dahil sa mainit na panahon. Ang business kasi namin, more kami sa school supply, print, at saka may konting pagkain. Kaya lang, pagka walang klase, mahina ang benta. Kaya para kay Nanay Olivia, dapat nang ibalik ang dating school calendar na June hanggang March. Kahit daw kasi sa kanilang pwesto, mainit at maalinsangan. Yan din ang sentimiento ng public school teacher na si Sir Joey. Bumabagal din daw ang pagkatuto ng mga estudyante. Kapag asynchronous class nga, may mga estudyanteng hindi nakakasabay sa ipinapagawa ni teacher. Yung sunod-sunod na yung asynchronous, sunod-sunod na yung 40 pataas na heat index, sabi ay hindi na maganda to. Ganyan. Paano na? Nasa fourth quarter na tayo. Kaya nangangamba kami, baka maging hilaw yung kaalaman ng bata. Kung ipipilit naman daw ang face-to-face classes, apektado naman ang kakayahan ng estudyante matutunan ang lesson ni teacher. Bukod kasi sa nawawalan sila ng focus, may pagkakataong may mga nahihilo at nahihimatay daw dahil sa alinsangan at init. Kahit naman si Pangulong Bongbong Marcos, sinabing napapanahon ng ibalik ang klase sa Hunyo. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to the old schedule. Yeah, I think it will be better for the kids. Laking tuwa naman ni Teacher Joey sa planong ito ng pamahalaan. Salamat at napakinggan ng ating kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos. Pero hindi dito natatapos. Yung panawagan lagi, di ba, na dapat dagdagan ng maraming classroom, di ba? Magpatayo ng maraming building, mag-hire ng maraming teachers. Handa naman daw sumunod ang Department of Education. Isa sa kanilang panukala, tapusin agad ang school year 2024-2025 sa Marso. Mahalaga ang pag-aaral at lalo na ang ating kalusugan. Kaya kailangan maging tama ang desisyon ng pamahalaan para na rin sa kapakanan ng mga mag-aaral. Mobile Journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.